Ang pitaka o wallet ay isa sa pinakamahalagang gamit para sa isang tao. Dito natin inilalagay at pinapanatili ang ating mga pera. Ito ay dala-dala natin kahit saan tayong magpunta, lalo kapag tayo ay may bibilhin at babayaran. Ang mga taong mapamahiin ay merong sinusunod na tradisyon o kaugalian kung paano mapapanatiling hitik sa swerte ang kanilang mga pitaka. Kung gayon, paano natin mapapanatili ang swerte sa ating mga wallet? Yung tipong hindi sa lahat ng bagay ay laging palabas ang pera, bagkus ay maging papasok sa ating mga pitaka. Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Narito ang ilang mga paraan na dapat nating iwasang gawin sa ating mga wallet para maging swerte. Iwasang buksan ng iyong pitaka ng palapad kapag ikaw ay nagbabayad kung saan. Ito ay upang walang makakita kung magkano ang pera sa loob ng iyong pitaka. Pero kasi mga tao na magsumpa sa iyo kapag nakita ang lamang pera sa iyong pitaka o kaya ay mag-akit ng masama o negatibong swerte sa iyo. Iwasang itaob o itaktak ang iyong wallet. Huwag na huwag itong gawin. Ito ay para mo na ring itinaob, itinaktak, inaalis at tinatapon ang biyayang nasa loob ng iyong pitaka. Huwag hayaang masaid o mawala ng kahit isang kusing ang iyong pitaka. Huwag hayaang mangyari ito sa iyong pitaka. Baka mahirapan na itong magkaroon ulit ng lamang pera. Mag-iwan ng kahit magkanong pera o kahit ilang barya hanggat maaari. Huwag ilagay ang pitaka sa sahig. Ito ay malas. Hindi ka magiging maunlad. Lagi raw mawawala ng perang iyong wallet kapag nagkataon. Ang paglalagay ng iyong wallet sa sahig ay tulad ng pagsasabi sa universo na para sa iyong kayamanan ay hindi mahalaga at madali mong tangayin. Ito rin ay tinuturing na walang galang sa iyong kayamanan dahil ito ay sumisimbolo sa pagpapabaya, pagkasira at pagkawalang bahala sa iyong pera at sa iyong mga mapagkukunang pinansyal. Iwasan ang labis na pagpuno. Ang isang overstuffed na wallet ay mahirap pangasiwaan at sumisimbolo sa pagkagulo sa iyong mga usapin sa pananalapi. Kaya ang pagpapanatili ng malinis at hindi napuno na pitaka ay nakaayon sa pagbibigay diin sa kaayusan at kalinawan ng iyong usaping pinansyal. Iwasan ng kulay pula, asul, pink at purple na kulay na pitaka. Ang mga kulay na ito ay maaaring sumasagisag sa pagkawala ng pera. Asul, katulad ng asul na tubig na laging umaagos, gayon din ang dadaloy ng iyong pera mula sa iyong pitaka na aagos palabas dito na maaaring humantong sa paggastos ng labis na nagpapahirap sa pag-iipon. Pula. Ang pula isa pang walang-walang kulay para sa iyong pitaka dahil ito ang kulay ng apoy na sumusunog sa lahat ng mahawakan nito. Bilang mga simbolo ng apoy, maaaring sunugin ng mga pulang pitaka ang iyong swerte sa pananalapi. Pink. Ang pink ay ang kulay ng pag-ibig, ngunit hindi ito idealistic na kulay para sa wallet. Dahil ang pink ay kumakatawan sa kabaliktaran ng pragmatism na hinihingi ng kayamanan. Purple. Ang purple ay isa pang kulay na nauugnay sa elemento ng apoy at kadalasang nauugnay sa royalty at luxury. Maaari itong makaakit ng mga paggastos. Kaya dapat mong iwasan ng mga lila o purple na wallet kung gusto mong lumaki ang iyong ipon. Mas inirerekomenda ang paggamit ng itim, berde at brown na wallet. Black wallet para patatagin ang iyong pananalapi at palakasin ang daloy ng pera. Green wallet, nauugnay sa paglaki at pag-renew. Inirerekomenda ang kulay na ito para sa mga negosyanteng naghahanap ng mga sariwang pagkakataon o sa mga gustong madagdagan ang kanilang kita. Brown wallet ay nagmumungkahin ng katatagan
at pinaniniwala ang naghihikayat ng pagtitipid. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga naghahanap upang makaipon ng kayamanan ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Iwasan ng mga segunda manong wallet o mga second-hand na wallet. Dapat na iwasan ng mga segunda manong wallet dahil maaari silang magdala ng enerhiya ng dating may-ari na maaaring makapinsala. Ang mga segunda manong wallet ay maaaring magdala ng hindi gustong enerhiya mula sa kanilang mga dating may-ari na may posibilidad na makuha ng mga bagong gumagamit ng wallet na iyon. Gumamit na lamang ng mga bagong wallet na magdadala ng bago at positibong enerhiya sa iyo. Ang hindi paggawa ng mga nabanggit sa itaas ay maaaring makatulong na palakasin ang iyong atraksyon sa pera at kagalingan sa pananalapi. At sa pamamagitan nito ay mababago mo ang iyong buhay pinansyal. Maaari mo rin palaguin ang iyong kayamanan at bumuo ng isang malakas na relasyon dito. Magsimula ngayon at hayaang dumaloy ang enerhiya ng kasaganaan sa iyong buhay at pananalapi. At lagi natin tandaan, ang pagtawag sa ating Panginoong may kapal ang pinakamahalagang bagay sa lahat upang gabayan tayo sa ating buhay.